June 28, 2025, napunan mismo ng residenteng si Emil Cadyang habang nasusunog ang kanyang bahay sa tabi ng highway sa Barangay Bueno, Capas, Tarlac. Kaya ko naman patanin wala kang matao. Ayon kay Cadyang, kapatid niya ang nakapansin na nasusunog ang kanyang bahay kaya nagkumahog siya para puntahan ito. Kureta po ya. Ay tetang kaira, Pyra Lucas, ilaban din ko rang kubo. Pero di pa man nakakalapit, doon na siya kinutuban na maaaring sinadya ang pagsunog matapos sumanong makita sa mismong lugar ng sunog ang taong tumutulong kay Lolo Arturo Aquino na kaalitan niya sa 260 square meters na lupa na kinatitirikan ng nasusunog na bahay. Ngayon po paglabas ko, pagtakbo ko dyan, siguro mga isang poste, nakita ko po si Pyra Lucas, ginigiba yung bakod dito. Yung pa pong kasama niya dito. Oo. Ang nangyari po, kasi po natatakot po ko, di ko sila masaway Bumalik po ako, naghiram ako ng cellphone. Yung cellphone namin po naiwan dito Pagdating ko po dyan sa taas, yung bodyguard niya po palabas na. Sinundan ko po sila, nandun, pinuputol nila yung mga rambli doon, nabidyoan ko po sila. Ngayon po, inabol ako ng bodyguard yung matangkad, umiikot ako doon. Nung pagano ko po dito, nasusunog po, malaki na sunog. Nung nabidyoan ko po sila, nandun, palabas na sila, umiinom siya ng tubig. Mga may titulado ang mga lupa dito pero Ang tinutukoy ni Cadyang na kanyang nakita mismo habang nasusunog ang kanyang bahay ay si Pyra Lucas, ang founder ng United Filipino Against Crime and Corruption. Kumbinsido si Cadyang na may kinalaman umano si Pyra Lucas sa pagsunog sa kanyang bahay. Sila po talagang nanangpak na lupa. Kung konti lang po, 260 square meter lang po ito. Sila po talaga. Wala na pong iba kasi actual pong nakita sa dalawang mata ko. Kasama noon ni Arturo Aquino si Pyra Lucas nang ma-interview sila ng isang news program tungkol sa issue ng umano'y land grabbing sa Tarlac. Kaya pong Arthur po kasi, yung tinutulungan niya po yan Matanda na po kasi yung wala nang kakayaan na makipaglaban sa lupa kung gano'n. Kaya siguro nagtingin nagtulong kay Pyra. Ang nangyari naman po yan, hindi nila dinalan sa batas. Pinaaras nila ako dito, ilang beses na yun. So meaning, ang sigalot dito sa lupa ay sa pagitan mo at ni Pyra Lucas. Opo. Doon. Kasi po, siya pong nagpatanggal sa mga bakod ko nung una pa, hindi ko na sila pinatulan. Nasa barangay, wala naman po silang court order o kasamang mga barangay. Nabidyoan po, nandito sinasakay yung mga yerko. Yung pag tinayuan ko na po, sabi ko, hindi tayo mag-away, korte na lang. Kasi kung alam nilang sa kanila to, ba't din nila ako demanda? Yung po, inaaras lang ako Aabot sa 200,000 halaga ng mga gamit at ari-arian ng natupok ng apoy. Sa isang iglap, biglang naabo ang pangarap ni Emil Cadyang na magkaroon ng sariling bahay, pati na ang bilyarang ito na magiging kaagapay sana nila sa pang-araw-araw na buhay. Pero hindi niya sukat akalain na ang simpleng awayan sa lupa ay makakaladkad ang ilang malalaking pangalan sa issue ng land grabbing. Dito na siya tumanda, pero ni minsan wala siyang nababalitaan o nalalaman na may nangangamkam umano ng lupa dito sa kanilang lugar. Ayon kay Cadyang, humarap siya sa Nation on the Move para itama ang lumabas sa balita na nagdadawit kina dating Tarlac Governor at 2nd District Congressman Vic Yap at kasalukuyang 3rd District Congressman Noel Bong Rivera sa issue ng umano'y land grabbing sa kanilang lugar sa Capas, Tarlac. Pagtawid lang ng nasunog na bahay ni Cadyang, naroroon naman ang mahigit 1 hektaryang lupa ni Lolo Arturo na inilalaban niya sa pangangamkam umano ng isang Jose Bacani. Kami yung kaaway mo dito sa lupa, wala naman congressman o kahit barangay tanod, walang umangkin dito. Ang kalaban mo dito, ako lang sa boundary, at saka itong kinukuha yung 260 square meter, at saka yung boundary lang doon. Si paring Bacani yung kaano nila doon. Tapos Bigla pong mangyari, iba yung naka-profile doon. Congressman yung kumukuha sa ano. Kaya paninira pong yun. Hindi po makatarungan pag gano'n na nagalit po ako siyempre. Imbis na kami po yung kaaway nila, iba yung inaano. Iba yung? Walang may alam po, silang pinagbibintangan po. Siyempre malaki po kasi kasiraan sa kanila yan. Para po matigil na yung ganyan, kaya naglakas ako ng loob. Kahit nangangamba po kami sa pamilya ko, sa buhay namin.
Kumbinsido si Kajang na ginagamit lang si Lolo Arturo para makapanira ng iba. Apong Arthur, huwag ka na magpagamit dyan sa ano lang, may batas naman dyan eh. Kung kinuha ko yung lupa mo, di daan natin sa ano, kuha tayong magsukat, kahit ako magbayad. Para matuldukan kung awayan natin sa boundary. Kung talaga sa'yo, bibigay ko, wala nang problema yan. Hindi naman natin madadala sa ukay yan eh. Yun lang po sa akin, huwag ka magpagamit sa ganyan tao. Gumagawa sila ng Desidido si Kajang na sampahan ng patong-patong na reklamo si Pyra Lucas sa tamang panahon dahil siya mismo ang nakasaksi noong masunog ang kanyang bahay. O, Apong Pyra, pag mali po, mali. Pag tama, ipaglaban nyo. Pag mali, huwag nyo magkusinte. Kaya yung nangyari dito, may papel naman ako, may kubo ako, sinunog nyo. Ako po, malakas sa loob po, nakita ko talaga sila. Kasi sa akin po, nagawa nilang sunugin yung bahay ko, o kung patayin pa kami. Wala po akong magawa. Kasi may ano po si bodyguard. Doon po. Mula rito sa Kapas Tarlac, ako si Dominic Almelor para sa Nation on the Move